Mga baluktot kasi mga utak. Paano naman yung dembak siya, dami ni batang namatay. Mas lalong lumubo. Ayan. Sasabayan na naman ni Lisa Smugs ang rally tomorrow by using mga bayaran artista. Naglabas na nga daw si Lisa ng 1.8 billion para tapatan ang rally tomorrow. Oo nga pala, sa mga nakakaalam, may announcement na ba kung saan magrarally si Barsaga para naman makapunta tayo diyan? Kailan kaya matatapos, Lord? Rosemary Sanchez. Huwag ka mag-alala, Rosemary. Lahat yan ay may katapusan. Boss Buds, ICC International Corrupt Court. Correct. Correct ka dyan, Floren. Lindon Tulaytay, sana boss, pag nag-people power, sama lahat, hindi yung matatakot. Joan L. Ecaldre, may magawa ba mga senador sa budget ni BP Serbadong? Meron naman. Kaya lang, ang tuta nga tuta Soto. Susunod lang yan. Susunod lang yan, tuta. Kaya yan, as good na yan. Cut na ang budget. Sa House of Representative, tandaan nyo, last year, kinat ng House of Representative. Kinat din ng Senate. Boss Buds, huwag kayong mabahala sa budget ng OBP kahit 5 million na lang. Yan. Para sa 2026, hindi pa nabangan ng Office of BP dahil si BP Sara na ang presidente sa panahon niya. Boss, wala nang mali-maletang pakape. Pordoy na tayong mga Pinoy. Sabi ni E.T. Sinaida Robiano, bakit hindi salin ni Tambi at Salde ang imbestigahan ni Boying Pender? Siyempre. Nangangamuhan. Bakit? Si Boying naging ombudsman, si Marcos Lacanilaw, yung ambassador na kasama ni PRRD sa aeroplano papunta sa daig, LTO chip na. Si Tory lang ang sablay. Inaway yung mga Rimulya. Hindi sumunod kay John Dick Alam mo namang malakas ang mga Rimulya Tang tayo ng tubig. Magano kayo na itatanong? Si Boying naging ombudsman yan. Wala pa po. Baka biglain na lang ni Kong Kiko Barsaga kung saan ang venue. Surina Jabala, puro bagsak. Matagal na rin dumaan ng in place Kaya nagmamani laundry na lang sila. Tapos ang pag-launder nila, mas malala pa. Kaya di na laundry ang basura para pera na yun. Gracie Brooks, Boss Buzz, tapos na ba ang hearing ni PRRD? If not, why did they send him to life imprisonment? Ano pa lang po yan, pre-trial pa lang po. Ibig sabihin, hindi po pinagbigyan na si Tatay Digong ay makalaya habang naghihiring. Matagal po yung hearing na yan Habang pong dinidinig yung kaso niya, ang hiling lang po yung interim release. Kumbaga, pansamantala kang nakalaya, hindi ka lang nasa loob. Pero within, halimbawa, interim release siya sa Netherlands. Hindi siya makakalabas ng Netherlands. Ganun po yung ibig sabihin nun. Pero laya siya. Kaya lang, meron pong sumusubaybay sa kanya. Dito kasi sa atin, hindi interim release ang ginagawa. House arrest. O house arrest naman. Sa bahay ka lang, bawal kang lumabas. Wala pa pong hearing. Wala nang takutan kasi kailangan na ng pagbabago. Lindon. Tanong, hindi ba pwedeng idemanda na lang sina Martin Romualdez at Saldico sa local courts? Sino nga?
Alam niyo po, kinakailangan po niyo ng ebidensya kaya nga po iniimbestigahan sila, eh, 'di ba? 'Yan pong pag-iimbestiga po ng, Blue Ribbon, kumukuha po ng ebidensya 'yan para ngayon yung mga mahahagilap nilang testimonya laban kay Martin, 'yan po ang, isasama dun kung irerekomenda po nila na kasuhan, kasama po yung mga ebidensya na nakalap nila. Yun, ganun po kahalaga yung Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, para hindi po matuloy yung pagbibigay ng ebidensya sa Blue Ribbon, pinatigil na lang nila yung hearing. Yun po yung purpose ng pagpapatigil ng hearing. Para tigil na rin po yung pangangalap ng ebidensya laban kay Martin. Yung ebidensya pong sinasabi natin, maniwala po kayo. Ayan na po yung sinabi na yan ni Gutesa. Yan po yung may mag-corroborate lang po dyan. Ibig sabihin, may isa pang testigo. Halimbawa, isa rin siya sa mga delivery boys. At sinabi niya, totoo po yun. Isa po ako sa delivery. Hindi lang kami magkasama ni Gutesa dahil ibang team ako. O yung mga tipong ganun ba? Paano ka makakakuha ng mga ganong ebidensya kung wala na pong hearing? Kaya yan ang papel ni Tuta Soto. Magpakatuta. Punuin ang EDSA, wala nang tulugan. Lauren Carlos Suba. Boss Bad, si Tuta Soto nag-alis ng comment sa IG account niya. Nababa siguro si One Ball alumnus. Sir Bads, ayaw natin kay BBM. Ayaw nila kay BP Sara, kaya dapat snap election na. Katarantaduan po yung panawagan nyo. Alam nyo po yung snap election. Inamo na nga yan yung nagpanukala niyan si Boy 10K eh. Ako ayoko sanang ibalik sa kanya yung Boy 10K niya eh. Kaya lang nagpapanukala na naman siya. Maganda po tong mga laban natin tapos magbibigay po siya ng yan katulad niyan, naniwala ka, 'di ba? Midnight. Hindi kita masisisi dahil bilib na bilib ka kay Cayetano eh. Pero kita mo 'yan, ang alternative mo is snap election. Para ka ng na lang, managinip na lang tayo, parang ganun yung gusto mo eh. Samantalang kami rito, buti pa si Kiko Barsaga, talagang nananawagan siya ng konkretong gagawin. Sumama kayo sa rally, ganun. Si Boy 10K, mangarap po tayo, magkakaroon ng snap election. Hinamon siya, di ba? Gusto mo resign lahat? Mauna ka mag-resign. Magre-resign lang ako kung sasama kayo. Di imposible nga yan. Kaya wag niyo na pong kung kayo po na naloloko pa ni Boy 10K. Pasensya na po kayo. Bilib po ako diyan sa tao na yan. Marami pong sinasabi yan na bilib ako. Pero this time hindi niya po ako mapapabilib diyan sa snap election na yan. Isa pang diversion yan eh. Tintik na yan. Tumalaban kami ng parehas dito. Tapos biglang magpapanukala ng snap election tayo. Wala naman po yan eh. Kahit magsisigaw kayo na snap election, hindi po magiging totoo yan. Parang yung sabihin, ako may mas maganda akong solusyon. Bigyan na lang natin ng tigi 1 bilyon bawat Pilipino. Diba mas maganda yun? Mayaman tayo lahat. Pero pwede ba yun? Hindi po pwede yun kasi wala tayong perang pambigay. BBM resign dapat. Trials of land na kasi ang naniningil ngayon sa bawat pook at kung di napatunayan yan, siguro yun na ang naging dahilan ng lindol. Lalo pat kademonyohan lamang ang pinagagawa ni BBM. Malaki talaga ang papel ng US dahil sa Taiwan nang gusto nilang independent, maintain ang military base nila dito sa Pinas. What the fucks? Jake Ibarra, wala pa sa conviction pero malabo sa conviction yan. Pinatatagal lang dahil sa pera. Ross Ocampo,
Wala akong tiwala diyan kay Cayetano nung naging speaker 'yan, 'di ba? Term sharing ang usapan lalaki nila ni Velasco, ayaw ng bumaba. Ipokrito ang kita niyo? Tapos mag-aaway-away na yung mga Duterte dahil diyan may mga Duterte na fans ni Cayetano. Di po magandang ano 'yan. Kahit na sabihin niyan Duterte siya, wala po akong pakialam diyan sa snap election na 'yan. Alam mo nakakabwisit kasi, nakakabwisit po. Nagbibigay tayo ng mga pupuwedeng gawin ng mga tao, biglang papasok yung mga snap election. Anong gagawin natin sa snap election? Tayo magpapatupad? Ayaw ng COMELEC, ayaw ng presidente, ayaw ng Congress, ayaw ng Senado. O miski si Alan Peter Cayetano, ayaw naman daw na mag-resign nang hindi sabay-sabay. Kahit nga siya, ayaw niya mag-resign eh. Gusto niya lahat sabay-sabay tayong mag-resign. Saan po tayo bukas, Sir Buds? Di ko nga alam. Iko, sabihin mo na. Nililihim mo pa. Ang dami na namin gustong pumunta. Kahit ilan lang kami, pupunta kami dyan. Ako titiyakin ko sarili ko. Pupunta ako riyan. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ako. Wala balimbing yan si Cayetano. Wala daw pinklawan dilawan bukas, sabi ni Kiko. Basta, yung mga nagsasabi po ng snap election, ano po ang gagawin? Sige po. Ano po yung gagawin natin para sa snap election? Ano po? Tutunga nga tayo. Mas imposible. Mas imposible pa eh. Boss Bats, binawasan yung budget ni BP Inday pero yung presidential communication kung saan puro paninira sa mga Duterte ni Anticler, hindi binawasan ng 1 billion yung budget. Expected nyo na yan. United People's Initiatives, DDS, Maisug, kung Kiko Barsaga, dapat magkaisa yan, isang lugar lang ang rally. Wala po kami pakialam sa ibang grupo. Si Kiko lang po nananawagan, siya po yung susundin namin. Kahit ano pa pong grupo tawag dyan, kung wala namang panawagan, paano naman kami? Kayo na lang sumama sa nananawagan. Wala kaming pakialam kung anumang mga grupo yan. Duterte kami. Pupunta kami kung saan namin gusto. Hindi kami kamiyembro ng mga grupo na yan. Panay kayo mga grupo-grupo. Ayoko na ng mga grupo-grupo na yan. Mananawagan, September 21. Pucha, iba't ibang grupo, iba-iba panawagan. Nilito nyo lang mga Duterte. Unti-unti nyo naman, willing yung mga Duterte na sumama sa mga rally. Magkaisa kayo ng panawagan. Ngayon, isa na nanawagan si Kiko. Huwag nyo na sabayan. Kay Kiko na lang, kung saan sabihin ni Kiko, doon na lang lahat. Ano pa kayo ng mga, eto grupo namin, dito na naman kami, hiwalay na naman kami. Okay na po yung pagpopromote ninyo kay Cayetano. Ang hamon ko nga dyan, kung totoo yan, ano ang gagawin ng mga mahilig sa maka-snap election? Totoohan ng itong mga pinag-uusapan natin, haluan nyo ng mga kalokohan. Siya nga mismo, ayaw niya mag-resign eh. Ang gusto ko lang, pinubugbog ang mga Duterte supporters ng mga kung ano-anong paghahati-hati. Ang dami-daming mga leader na, alam nyo, meron pong mga Duterte supporters na wala pa, hindi pa nag-exist yung mga samahan na mga sinasabi nyo samahan. Duterte supporter na kami. Gusto namin mag-rally. Ayaw namin mag-rally na dito na nanawagan. Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Pucha. Kung ano-anong panawagan. Ngayon, rally pa lang yan ha.
Duterte, alam niyong laban natin sa rally. Pero ngayon, may mananawagan pa na, snap election. Huwag niyo na kayong makilito kung kayo po ay nakikilito, no? Kung kayo po ay nakikilito pa, huwag na po kayo. Nanawagan po si Kiko Barsaga, gusto ng mga tao yung panawagan ni Kiko Barsaga, doon kami pupunta. Huwag na po kayo na may samahan kami ganito. May samahan pala kayo, di magsama-sama kayo. Gusto niyo pala ng sasabayan niyo na naman yung panawagan ni Kiko. Hiwalay na naman yung mga samasamahan, anak ng tinapay. Ang dami-daming petsa. Ang dami-daming petsa, 'di ba? Si Kiko nagsabi October 12. Kung ayaw niyo makisama kay Kiko, magbago kayo ng petsa. Mamayang hapon kayo, October 11. O kahapon dapat kayo. Yang mga may gusto na snap election, dilawan lang ang may gusto niyan para kasama si BP Sara. Di yan magtatagumpay si Dilima magbawas ng budget ng OBP. May Senado pa naman. Tandaan po nyo yung mga senador, tuta po. Maniwala kayo sa akin. Tuta nga si Soto eh. Boss Bads, agree ako dun. Basta kay Kiko Barsaga po tayo dun. Mahirap niya. Mag-meow-meow. Oy, Kiko. Ang dami na naghihintay na kung saan kami pupunta. Anak ka ng tatay mo. Mumultuhin ka na ni PD Barsaga pag hindi mo pa in-announce hanggang mamaya. Ganito na lang para hindi tayo malito. Purihin natin kung may ginawang mabuti o may sinabing mabuti, purihin na lang natin. Pero hindi ibig sabihin naniniwala na tayo para iboto sila. Ganun naman po talaga yung patakaran natin. No? Pag may, alimbawa po, si Tunying, in-expose niya si... halimbawa po si Tunying, in-expose niya si Ontiveros. Ipokrito eh, 'di ba? Sabi walang insertion. Ang kahulugan ng amendments, insertion din. Niloloko tayo kasi masamang pakinggan yung insertion eh. Pero umamin na may amendments. Yun din po yung kahulugan nun eh. Insertion tsaka amendment, pareho lang naman tawag dun eh. Ngayon, nung binabanata na ni Tunying, so, kinukot natin si Tunying, di ba? Pero minasama ni Tunying, bakit daw siya kinukot ng mga DDS eh? Lintik ka, ikaw ang nag-expose. Ayaw mo palang i-quote ka, putya, huwag ka na mag-expose sa susunod. wag, wag, wag ka na mag-expose. Ha? Ayaw mo palang i-quote ka namin. Huwag ka na mag-expose sa susunod. May taktika si Mio kaya hindi niya ina-announce. Baka naman masobrahan sa katataktika. Kung ako lang sikat, talaga mananawagan na lang ako na dito tayo lahat eh. Minsan sa Hong Kong nagano ko eh. Meron po tayong meet and greet. Pucha, ni-expect ko, naku, dudumugin ako nito. Dito po tayo sa Blackman. Sa Blackman. Linggo. Linggo, maraming OFW na mamamasyal. Di gagala. Ay meet and greet. Nakita ko kasi yung mga ibang meet and greet, ang daming ang daming nakiki-meet and greet eh. Pucha ko, 3 yata. 2 yung nanonood sa akin, yung 3
nag doon lang ako nakilala. Kumbaga napadaan lang na nagla-live ako. Tinanong ako kung vlogger, yun eh. Actually, dalawa lang yung nakakilala talaga sa akin. Yun ang meet and greet. Kaya sabi anong star dun, putya wala ngang pumunta sa meet and greet ko. Eh, kung ako lang, putya mananawagan ako, rally tayo dito sa ganitong lugar. Kaso, tsak yan pupunta, isa lang o dalawa. Kaya suportahan natin. Star ka na kasi, Boss Badong. Star ba yun? Dalawa nga lang nagpakita sa akin. Paano kaya kung biglang kinidnap si Kong Keiko Barsaga, ano na? Ano magagawa natin? Mag-ingat kayo sa mga content ni Tunying. Kung maaari nga, wag natin siyang sakyan kung ano man ang sinasabi niya. Dati nga, may disclaimer yan sa vlog niya na bawal gumamit ng content niya. Hindi po, ang ibig sabihin po ng disclaimer niya, yung mga ibang vlogger po kasi, kukuha ng ano, kukuha ng, dati ginagamit din ako ng mga yan eh, nung na-realize nila, puta, gamit kami ng gamit sa video ni Badong, wala naman nanonood. Nadala na si Badong sa mga rally. Mali kasi yung napunta niyang rally. Grupo na pala ni Franz Castro. Hindi, sinadya ko yun. Yung sa Luneta, sinadya ko yun kasi hindi ko naman alam na umaga. Ang alam ko kasi, umaga kami riyan, tapos hapon pa lahat ng rally ng Duterte. Kung alam ko lang na merong umaga eh, hindi namin alam eh. Hindi namin alam eh. Tapos sa hapon ka ako sa Liwasang Bonifacio. Sakto, malapit lang kasi yung Luneta sa Liwasang Bonifacio. Sinadya ko talagang pumunta ng Luneta kasi alam ko marami yung batang itim. Alam ko magugulo yan. Alam ko yung mga batang itim, yung mga ano, alam ko gulo yung habol ng mga yan eh. Sabi ko, tignan ko muna. Yung pag nakita mo yung mga itsura na, alam mo na, putya, mahirap to. Yun talaga yun. Sinadya ko talagang pumunta ron sa Luneta. Sir Buds, walang nasa active service ng AFP or government at government office or empleyado ang kukontra kay BBM and minions. Maria Lisa Bascon, Marino, Idol Buds, kung nakausap palagi ni BBM ang kanyang ama, pakinggan mo BBM, ang sabi ng ama mo, buhay pa siya. Nung buhay pa siya. Daki, nasaan si Enrile? Magpaanak ako, endangered species. 120 years old. Yan. Boss Bats, wala daw kwenta ang Dolomite, sabi ni Lauren Ligarda. Paano hindi naman siya nagpupunta ron? Bukas kung saan si Kiko Barsaga, doon tayo, kabads. Opo, nadala si Badong. Dapat pag nagrally, sama-sama. Ang nangyayari, watak-watak, meron sa EDSA, meron sa Liwasan. Ano ba yan? Paano dadami kung watak-watak? Pagsamahin yan sa Mindiola, dadami yan. Dilawan yan, Tunying, wala tayong maasahan sa grupo niyan. May sarili ang mga agenda. Di naman po, kahit na po ano, hindi naman po exclusive tayo. Eh kung sila magsisiraan eh. 'Di ba? Bakit hindi natin gamitin yung paninira nila sa bawat isa? Sinisiraan niya si Ontiveros eh. Yung pala parte yan ng diversion. Magalit kay Ontiveros. Eh, kalaunan tayo pa sinisi. Putya talaga. To talagang mga tao na to, biglang papanig sa Duterte na naman na may kasalanan. Eh. Boss Bats, espiritista din pala si BBM kapag nasasaniban, pwede na siyang tawagin.
Hindi po puwedeng basta-basta tawagin niya, madederehin po 'yan. Mga kapatid, maraming salamat po. Dito na po tayo at sobra na tayo sa oras. Maraming salamat po sa inyong, pagtangkilik dito sa atin. Hanggang, mamaya po 'no, baka mamaya lang hapon, ah, mag-broadcast uli tayo. Live lang ng live. 'Pag may bagong balita, live tayo. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Padong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Thank you po. Maraming salamat.